Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral, sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ito'y magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sikapin mong subaybayan ang programang ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga taga-Bohol, taga-Pangasinan, ganoon din sa Cagayan Valley, sa Palawan, sa Talavera, Isabela, Iloilo, Lanao, Bacolod, ganoon din sa Rizal, sa Metro Manila, sa Batangas, sa Lucena, Quezon, Mindoro, sa Cavite, Zambales, sa Pampanga, diyan lang sa Caloocan, ganun din sa napakalagayong lugar sa Italy, Saudi Arabia, sa Canada, sa California at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Purihin ang Panginoon Diyos at maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat diyan sa comment section sa ating YouTube channel. At ganun din, ibinabahagi ang programang ito sa mga kaibigan at mga katrabaho at nalalaman namin kung saan ito nakakarating. May mga katanungan kayo nilalike namin dyan, minsan at sinasagot namin. At maraming salamat sa mga nakikinig din sa sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos. At tayo'y talagang masigasig sa kanyang gawain at naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Jesus. Ang ating mga kasama dito ay walang iba kung hindi ang ating presidente ng Hope Channel Philippines at director ng communication dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Walang iba kundi si Pastor Bong Fiadacan. Kumusta kayo, Pastor Bong? Isang pagbati po ang binibigay sa inyo ng ating pong tanggapan at lalong-lalo na po ng Hope Channel Philippines. Thank you very much, Pastor Ray, sa iyong pagpapaunlak at pag-iimbita sa atin po dito para makakaroon ng discussion para sa ating pong lesson. Nawa ay patuloy na tayo po ay matuto sa salita ng ating Panginoon at mabago po ang ating pong mga isipan sa magitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Ang pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong direktor ng Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masaya, Pastor Ray at Pastor Bong. At masayang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga taga-subaybay ng atin pong programang Oras ng Pag-aaral. At pagpatuloy niyo po ang inyong pong pakikinig at panonood upang sa ganon ay tayong lahat ay mag-aral ng ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal, pinupuri at pinasasalamatan kayo. Luwalhatiin namin ang iyong banal na pangalan sa napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Pag-aralan namin ngayon ang iyong mga salita, kaya magsalita kayo sa amin at maintindihan namin at magkaroon kami ng pagbabago ng buhay ayon sa katangian ng aming Panginoong Yesus at maihanda ang aming buhay sa kanyang pagdating. Pagpalain ng bawat isa at patawarin niyo ang aming kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pangatlong paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na mahirap na simula. At ang talatang sa ulihin ay tatagpuan sa Exodo 5, 1 at 2. Ito pong sinasabi. Pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. Ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking papakinggan at kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. Abay, matindi ang ating discussion ngayong linggo. Ito'y magbibigay sa atin ng patuloy na hamon na pag-aralan at alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Ganun pa man, talakayan natin ang ating leksyon ng 3 punto lamang.
Unang punto ay letter R, rebellion meets revelation. Ano kaya yon? Ang pangalawa ay resistance precedes redemption. Ang pangatlo ay reluctance yield to relationship. Yang ibibigay natin kay Pastor Jules, yung una na rebellion meets revelation, kung ano ibig sabihin, sang-ayon dito sa mahirap na simula. Ano yung ibig sabihin, Pastor Jules? Okay, Pastor Ray at Pastor Bong, nasa pang 5 chapter na tayo ng aklat ng Exodo. At dito ating 5 makikita, pagkatapos na si Moses ay tinawag siya ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod at tagapagsalita niya, ay pumunta siya kasama si Aaron na kaniyang kapatid sa Haring Paraon upang sa ganon sabihin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Ngunit si Haring Paraon ay isang mayabang at hindi kilalang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang sinabi sa chapter 5 verses 1 and 2, Pastor Ray, pakibasa nga sa Exodo chapter 5 verses 1 and 2 kung anong sinasabi. Pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin. 2. Ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. So, ang mapanghamong tanong ni Paraon na sino ang Panginoon sa verse 2 ng chapter 5 ng Exodo ay naghahayag ng higit na kamangmangan. At ito'y nilalantad nito ang likas na paghihimagsik ng puso ng tao laban sa otoridad ng Diyos. Ang Ehipto, Pastor Ray at Pastor Bong, sa buong banal na kasulatan ay naging simbolo ng atheistic na paglaban sa pamamahala ng Diyos. So, basahin natin, Pastor Ray, ang Apokalipsis 11, ang talata 8. At ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lungsod na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. So, ang Paraon ay kumakatawan hindi lamang isang tao, ngunit isang pananaw sa mundo na tumatangging kilalanin ang soberanya ng Diyos. So, kung sino mang tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos ay kagaya din siya ng Ehipto, mga minamahal na mga kapatid. Kanyanga't kung ating babasahin kahit pa sa sulat ni Ellen White, ay binabanggit doon sa The Great Controversy, page 269, of all nations presented in the Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God. This is atheism. So kung sino man na tao na hindi tumatanggap sa kapangyarihan, sa soberanya ng ating Panginoong Diyos, ay ito'y sinisumbulan ng Ehipto. Ito yung sinasabi na ateismo, walang Diyos, mga kapatid. So ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa pamagitan ni Moses na ang sabi niya, ako ang Panginoon. Ito kasi yung pahayag ng ating Panginoong Diyos kay Moses nung siya'y nagpakilala sa kanya. Ako ang Panginoon ay humaharap sa maling akala ni Paraon tungkol sa pagka-Diyos sa sarili na may hindi matitinag na pagkakakilanlan ni Yahweh. So ang Diyos ng Israel na tumutupad sa tipan, ang banal na pagpapahayag ay laging tumatagos sa pamagitan ng paghihimagsik kahit na tinanggihan. So dito ating makikita, mga minamahal na mga kapatid, na ang Panginoong Diyos na naghayag ng kanyang sarili kay Moses, ipinapakita dito yung kaniyang kapangyarihan, yung kaniyang soberanya. So kapag ang mga tao sa paligid natin ay tinatanggihan o tinatanong ang Diyos, lalo na sa sakit o sa pagmamataas, dapat tayong manindigan tulad ni Moises, hindi sa pagmamataas, ngunit sa pagpapakumbabang
kalinawan. Ang pagpapahayag ng Diyos ay kadalasang pinakamahusay na pinapakita hindi lamang sa mga argumento, ngunit sa pare-parehong pananampalataya sa ilalim ng apoy. Gusto kong tingnan natin, Pastor Ray at Pastor Bong, na kung saan kung tayo ay tinawag ng Diyos na ipakita ang kaniyang kataniyagan sa tao, ay kailangan natin ang pagpapakumbaba kahit na hindi tayo tinatanggap ng mga tao. Kahit na yung ating sinasabi na katotohanan ay hindi tanggapin ng isang tao, kailangan na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng mga tao dahil ito yung pinakamalakas na pagpapakita na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na Diyos. Dahil ganyan ang sinabi ni Moses nung siya ay humarap kay Haring Paraon na iyong pagpapahayag ng Panginoong Diyos sa kanya na siya ay tunay na Diyos. Pinakita ni Moses sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba kay Haring Paraon na kahit sa kayabangan ni Haring Paraon, mga minamahal na mga kapatid, ay nagpapakita ng kanyang kamangmangan. So, doon sa ipinakita ni Moses, dito ating makikita, mga minamahal, na kung saan ang Diyos ay siyang Diyos na pinakamataas na Diyos. Ay merong isang kwento, halimbawa na gusto kong ipakita, Pastor Ray at Pastor Bong. Isang kabataang guro sa isang sekular na paaralan ang minsang napaharap sa pangungutya sa kaniyang pananampalataya. Ngunit sa halip na mangaral, namuhay lamang siya ng may tahimik na dignidad. Ganito niya pinakita ang kaniyang sarili. Nanalangin siya ng palihim at tinulungan ang kaniyang mga estudyante. At nung namatay ang magulang ng isang estudyante, lumapit sa kaniya ang estudyante ngayon at sinabing, ikaw lang ang tila nakakakilala sa Diyos. So, maari mo ba akong ipagdasal? Ito yung sinabi ng isang estudyante na namatayan ng kaniyang mahal na magulang. So, dahil sa kaniyang pagpapakita ng pagpapakumbaba, kahit sa panahon na siya ay kinukutya, at nung naipakita niya ang pagmamahal, ay naipakita niya rin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa Kanya. Ganito sana tayo, mga minamahal na mga kapatid, na kahit pa sa panahon na tayo'y nag-iisa o walang naniniwala sa atin, ipakita lang natin ang pagpapakumbaba upang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siyang makita ng mga tao, Pastor Ray at Pastor Mong. Napakaganda. Ito'y isang maliwanag na rebellion ang pinakita ni Paraon, mga kapatid. Ay pinakilala na nga kung sino ang Panginoon Diyos. Ito'y ayaw pahintulutan ni Paraon ang mga Israelita. Paano mo naman pag pahintulutan mo, di wala ng mga magtatrabaho sa kanyang kaharian. Ang mahirap doon ay hindi niya kinilala ang Panginoon Diyos. So lahat ng mga hindi kumikilala sa Panginoong Diyos ay nasa Ehipto pa rin. Nasa buhay kasalanan. Sa iglesia natin, sabi dito may nagpapaalam na sila ay mag-community service. Magpapaalam sila na sila ay pupunta doon para maglingkod. Ay pagbabawalan mo pa. Ay parang Ehipto rin. Ano? Yung mga bagay na iyon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, isang hamon para sa atin ito, ang unang leksyon ay mahirap sa simula ang kanilang karanasan noong sila'y nasa Ehipto pa, mga kapatid. Pero sa Egypt kasi, Pastor, si Pharaoh, siya yung God, actually. Kaya parang, ako yung God dito. Sino naman yung God na sinasabi mo? Bakit nagpapakilala ka ng God ngayon sa akin? Ako nga yung God dito. Yung Pharaoh, yung God doon sa Egypt. Sa kanila. At ang alam niya, sa sarili niya, siya yung God. Kasi pinagsisilbihan siya ng mga tao eh. Sinasamba siya, no? Oo, sinasamba siya eh. So, doon nag-umpisa yung atheism.
Doon na nagbase yung atheism. At maaari siguro sabihin natin, Pastor, na sa atin din, parang ganun din ang pagkaintindi natin. Meron nga ako nakita, may post sa Facebook na yung isang kabataan na pumasa siya sa board exam. Nung pinasa niya na gano'n, may mga nag-comment, "Uy, praise the Lord," no? Praise the Lord at kilalanin natin ang Panginoon na nag-pray kami sa iyo. Tapos nag-react yung lalaki, yung bata, yung kabataan. Sabi niya, nakapasa. ako ang nagpagod dito. Kung naghirap. Ako ang nagsunog ng kilay ko. Bakit Diyos ang pararangalan, no? Ganun ang isipan Attitude niya, din ng mga tao ngayon. Na ayaw nilang tanggapin na galing sa Panginoon ang lahat. Kasi iniisip nila, ako. So, ito ay hindi lang ito kay Pharaoh nangyari. Ito ay nangyayari sa mga tao ngayon. Na parang ayaw nilang kilalanin yung kapangyarihan ng Diyos kasi alam nila this is what I've done, no? Parang si Nebuchadnezzar, is this not the kingdom that I have built? Yon ang sabi. At ganoon din tayo, maaring hindi tayo ganoon katanyag, pero sa sarili nating mundo, iniisip natin, ako ang Diyos sa mundo ko. Kaya mahirap, no? Parang kakalungkot na ganyan ang mangyayari. Kanya nga't napakaganda na si Moses ay tinawag ng Diyos na ipakilala, ipahayag siya sa harapan ni Haring Paraon na hindi na nakakakilala sa Diyos. Noong panahon ni Jose, yung Paraon noon ay nakilala niya ang Diyos. Ngunit nung namatay na at iba na yung Haring Paraon na namuno doon, hindi na niya kilala ang Diyos. Kanya nga't napakaganda na ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ni Moses upang makilala siya. Ngunit yung sinabi mo kanina, kung ang isang tao ay hindi kumikilala sa Diyos, ito isang kamangmangan. Katulad nung estudyante na sinabi mo, ako ang nagpagod. Kanya kung ang tao ay inumpisan niyang makitang kanyang sarili na imbes na Diyos, ay mahuhulog siya kagaya ng pagkahulog ni Satanas. When a person think first of himself, he begins to fall like the fall of Satan. Tama yun. Kaya mahirap ang isang kalagayan ng isang tao na kung ikaw ay hindi mo kilalanin kung sino ang Diyos na may-ari lahat ng mga bagay, ay sarilihin mo lahat na mabuti o lahat naman iyan na ginawa mo ay para sa iyo. Hindi mo kikilalanin yan. Kung kilalanin mo ang Diyos at may relasyon ka sa Kanya, enteramente, automatic yun na lahat ng mga gawain mo na kapangyarihan o kaya mga successes mo ay sa Panginoon lahat. Credit lahat sa Panginoon Diyos. Hindi galing sa atin. Mabuting balita ito, kaibigan. May mga rebellion na nangyayari, pero pursigi tayong nagpapakilala sa ating Panginoon Diyos. Gagaya ng mga nauna, si Moses at si Aaron, maraming mga instances na resistance at saka yung mga rebellion na ginawa, pero ang Panginoon Diyos ay nagpapakilala pa rin sa kanila. Magandang balita. Pangalawa, punta na tayo. Nasabi ko itong resistance precedes redemption. Yan, maganda. Paliwanag sa atin ni Pastor Bong. Pastor Bong. Thank you very much, Pastor. Nakita natin si Moses, mga kapatid, ay sumunod sa ating Panginoon. No? Siya ay, nung sinabi na ating Panginoon na pumunta ka doon, sabihin mo kay Pharaoh, let my people go, makikita po natin na kahit sumunod si Moses, ay iba pa rin yung naging outcome. No? Sa halip na maging maayos yung kanila pong buhay, actually lalo pang naging pangit, no, yung kanila pong buhay. Kasi nung pumunta na si Moses doon, sinama niya si Aaron at nakipag-usap siya doon kay Pharaoh. At sinabi niya, let my people go. Sabi niya kay Pharaoh. Sinabi nga ni Pharaoh na, sino tong Diyos
No? At nung siya po ay umuwi na, pinakita niya nga actually yung lahat ng mga pinakita sa kanya na ating Panginoon, na yung ahas, yung kanyang tungkod naging ahas, yung kanyang kamay nagkaroon ng leprosy nung nilagay niya na gano'n. Tapos yung kanyang binigay na yon ay hindi tinanggap ni Pharaoh dahil ang sabi niya ay kaya rin yan gawin ng mga magician ko. No? So pagkatapos po nun, bumalik sila na gano'n at lalo pa sa halip na gumanda yung buhay nila dahil sumunod si Moses sa ating Panginoon, ay lalo pa na naging mahirap dahil pinahirapan pa sila ni Pharaoh. Sa halip na ganito lang karami yung kanila pong gagawin, ay hindi ito naging maayos. No? Sa Exodus 5:21, Pastor, tingnan po natin, ano ba ang naging resulta nung pagsunod ni Moses sa ating Panginoong Diyos? Hindi lang po sa kanya, kundi doon sa bayan ng Israel. 5:21. Sinabi nila sa kanila, kayo naway tingnan ng Panginoon at hatulan. Ang aming katayuan ay ginawa ninyong nakakamuhi sa mga mata ni Faraon at sa kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. Oh. Lalo pang humihirap po. No, kumbaga, eto parang ganito lang muna ang trabaho namin, relax kami. Nung pumunta si Moses, nagreklamo at sinabing, let my people go, lalong naging mahirap yung kanilang pong buhay. Sa buhay po natin minsan, mga kapatid, kapag sumusunod tayo, ay lalo tayong nakakaranas ng problema. No? Ito nga yung binabanggit dito, deliverance often comes through deeper difficulty. No, may mga pagkakataon na sa halip tayo ay gumanda yung buhay natin. Ito po kasi, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, nagdo-double work, talagang nagkukumahog ang kaaway, na lalo pa tayong i-down para mapakita niya na kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, ay hindi nagiging maganda yung buhay natin. No? Nagkakaroon tayo ng suffering. No? Dahil sa ganito rin naman ang nangyayari sa ating Panginoon. May salvation na binigay sa atin na ating Panginoon, but there was suffering before salvation. Noong ang ating Panginoon na inandito sa mundo, ano ba ang nangyari sa Kanya? Naging maayos pa yung Kanyang buhay, no? Kahit na tumutulong siya, actually, yung ibang mga tao, nagagalit sa kanya. Yung pinagkanulo siya, kasama niya mismo. Tapos, si Judas, na lagi niyang kasama, siya pa mismo ang nagbigay sa kanya doon sa mga gustong pumatay sa kanya. May mga pagkakataon po sa buhay natin na kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, lalong nagiging pangit yung ating pong buhay. Pero, does that mean na ang ating Panginoon ay hindi gumagawa para sa atin? No? Ni-remind po tayo na meron tayong covenant. No? May covenant ang ating Panginoon with Abraham. At ang sabi po niya doon, I will bring you out. No? Ang Panginoon mismo ang nagsabi, I will deliver you. I will redeem you. No? And take you as my people. Okay? So, ito po ay napakaganda mga pangako. Makikita po natin to sa Exodus. Pastor, pwede mo ba masahin? Exodus 6, 2-8. Sa kabila po ng pagsunod natin, okay? Ang buhay natin ay hindi basta-basta magiging maganda. Pero ang ating Panginoon, may pangako siya na hindi niya tayo iiwanan. Bagkus tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon. Tayo po ay aakayin. Sige nga, Pastor, Exodus 6, 2-8. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ang Panginoon. Ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalan, ang Panginoon. Akin ding itinatag ang aking tipan sa kanila na ibinigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain na kung saan sila'y nakipanirahan. Bukod dito'y aking narinig ang daing ng mga anak ni Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at aking naalala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako ang Panginoon, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga pasanin ng mga Ehipsyo
at aking hahaguin kayo sa pagkaalipin sa kanila at aking tutubusin kayo na may nakaunat na kamay at may mga dakilang kahatulan. Kayo'y aking aariing bayan at ako'y magiging Diyos ninyo at inyong malalaman na ako'y Panginoong ninyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa paghihirap ng mga Ehipsyo. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ang ating Panginoon, sinabi niya kay Moses na pumunta kay Pharaoh. So may mga resistance. Yung mga tao ay nandun at iniisip nila they will be saved. But Pharaoh was the one who resisted. Hindi lang basta sinabing ayoko, no? Pinahirapan pa niya yung mga Israelites. Kaya itong mga Israelites naman, sila naman ay nawalan ng loob, no? Na ano sila, na-discourage sila na bakit lalo mo pang pinahirap yung buhay namin? Hindi po nila nakita na ginagawa ni Moses ang sinabi ng ating Panginoon na ililigtas sila. Mas malaki ang mangyayaring magandang buhay kapag nawala na sila o umalis na sila doon sa Egypt. Ang pangako ng ating Panginoon, I will bring you out. I will deliver you. Pero nawala yung isipan nila doon sa I will bring you out. I will deliver you. Minsan ganyan po ang nangyayari sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. No? Hindi natin naiisip na God will deliver us, pero yung maliit na, yung hirap na nararanasan natin ngayon ay nakafocus tayo doon, parang nawawala na tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Pero mas malaki pala ang gusto ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang redemption ng ating Panginoon ay hindi po ini-ignore yung pain. No? Pag sinabing redemption, hindi ibig sabihin na very smooth na yung sailing mo, all bed of roses na yan. Pero sa magitan ng pagsama sa atin ng ating Panginoon, makaranas tayo ng problema, natatransform po yung puso natin. Nababago yung puso natin. Lalo tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Ministry of Healing, page 470. Okay? Sabi po dito, the trials of life are God's workmen to remove the impurities. No? Yung po pala mga kapatid, yung mga trials na nararanasan natin ay pinapayagan ng ating Panginoon para tayo po ay mawala yung dumi, no? Sa atin, maging madalisay po tayo sa ating pong buhay. Kaya nga, sa buhay po natin, don't worry if we have rough life, no? If there are, yung sailing natin hindi very smooth, pero ang ating Panginoon, gusto ng ating Panginoon na nandyan tayo po ay parang diamond, no? Na napipressure, talagang dinadalisay. Ang diamond, hindi basta gumaganda yan. Kapag may pressure at saka merong mainit at saka kung ano-anong mga bagay. Ganon din po sa buhay po natin. Magiging matatag tayo sa pananampalataya kapag nakakaranas tayo ng problema dahil sa ito po ay nagtutulak sa atin na lalong magtiwala sa ating Panginoon, na lalong magtalaga ng ating pong sarili sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante, no, sa ating pong buhay. Maaring we are being misunderstood. Sometimes we are rejected, no, sa buhay natin. But if we trust God, we continue to give our lives to Him, eventually, sa huli ay tayo ay magiging dalisay at maliligtas sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Wow, napakagandang paliwanag. Ano po? Nakita na ninyo kung paano inahalimbawa ni Faraon ang kaaway. Ni Faraon, ayaw niya talagang hayaan ang mga Israel na sila'y magkaroon na ng kapayapaan, mawalan sa pagkaalipin. Ganon din ang kaaway. Ililigtas natin yung tao, dalhin sa kalayaan, dalhin sa kapanatagan ng buhay, ayaw ng kaaway. Kaya ang gagawin ng kaaway ay pahirapan para siya'y ayaw lumagpas, mga kapatid. Kaya magandang balita ito, ngunit nagtagumpay, mga kapatid, ang mga Israel, sila ay umalis pa rin doon sa lugar na iyon. May practical na lesson na nakita ko doon sa diniscuss sa atin ni Pastor Bong, Pastor Ray. Yung kung minsan sinasabi natin nasaan ng Diyos sa
panahon ng kahirapan. So doon makikita natin that pain is not the absence of God's power. Hindi ibig sabihin na kapag tayo naghihirap ay wala ng Diyos. Naandyan pa rin ang Diyos na kung saan ay kanyang pinangako, I'm still in control. Doon sa ating pinag-aaralan na leksyon, na makikita natin that God is still in control. Pangalawa, promise prevails over problems. Ito yung ating makikita na yung promises ng Panginoong Diyos remain true and faithful. Gagawin niya kung ano yung kanyang pinangako. Kung sinabi ng Panginoong Diyos, gagawin niya yon. At ang pangatlo, presence brings power. Yung palaging sinasabi ng Panginoon kay Moses at sa mga ninuno natin na ako'y sa inyo. Iyon yung dapat natin na makuha sana na pangako ng ating Panginoong Diyos na yung kanyang presence magbibigay sa atin ng kapangyarihan, power, na ibigay kung anuman ang kagustuhan ng Panginoong Diyos na mangyari sa ating buhay. So, minsan kasi, perception na lang, no? Perception natin na kapag tayo ay nasa ating Panginoon, dapat smooth sailing yung buhay natin. Meron nga ako nakasakay na isang, medyo matanda na siya, mga 60 years old siya. Siguro mga ano pa ako noon, nagtatrabaho, 2008 or mga gano'n, nagbabiyahe po ako. Sa FX, yung FX dati, may pintuan sa likod, no? Doon ako nakasakay sa likod. Doon sa katapat ko na babae, meron naman doon, yun yung 60 years old. Nung nandun na kami sa toll gate, sinusundan kami ng isang magandang kotse. Pulang kotse. At napatingin ako na ganyan, nakita ko yung driver, gwapo yung driver. Yung asawa niyang babae, maganda rin, no? Sakay sila na gano'n. Doon sa likod, may dalawang bata. Isang lalaki, isang babae, na sila po ay parang nagkwekwentuhan na ganyan, tapos nag-uusap yung pamilya. At nung nag-uusap sila na ganyan, alam niyo yung mga matatanda, sila yung bumubulong na malakas. Naranasan mo ngayon, yung bumubulong yung matanda, pero malakas yung rinig mo yung bulong niya. Nakatingin siya dun sa kotse, at nakakunot yung kanyang noo, at sinabi niyang, sila lang ba ang anak ng Diyos? Parang nagulat ako dun sa sinabi ng matanda. Ayun pala yung perception niya. Kapag maganda yung buhay mo, you are equated as you are sons and daughters of God. No? Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, hindi ka makakaranas ng hindi maganda sa buhay mo. Kaya iniisip niya, ako na nakakaranas, siya na nakakaranas ng problema, ibig sabihin, ini-equate niya na hindi siya anak ng Diyos. Parang inaano niya, unfair naman ang ating Panginoon. Pero doon sa lesson natin, hindi dahil sa sumunod ka na sa ating Panginoong Diyos, hindi ka na makakaranas ng pain. Makakaranas ka pa rin ng mga problema. Pero ang pangako naman ng ating Panginoon, sasamahan tayo during that pain. At tayo papalakasin ng ating Panginoon at magiging maayos yung ating pong relationship. Kahit may problema sa buhay natin, payapa pa rin tayo. Kaya napakagandang halimbawa ito na habang lalong humihirap ang buhay, doon naman laging nagpapakita ang Panginoong Diyos at ang presensya ay nariyan pa rin. Alalahanin natin na kahit gaano kahirap ang ating madadanasan sa araw-araw, huwag tayong mawala ng pag-asa. Pinangako ng Panginoong Diyos na hindi siya aalis o kaya iiwanan ng bawat isa sa atin. Nariyan siya upang iligtas ang bawat isa sa atin. Ang pangatlong punto ay reluctance yield to relationship. Anong ibig sabihin nito, Pastor, sa leksyon natin? Ating makikita muli, Pastor Ray at Pastor Bong, na si Moses ay muli siya ay nag-atubili doon sa sabi ng Panginoong Diyos sa kanya na siya ay magiging mouthpiece niya na papanguluhan ang Israel sa paglabas mula sa Ehipto. Ating makikita ito doon sa aklat ng Exodo 6, ang talata ay 30, kung paano si Moses muli ay
nagbigay ng kaniyang rason at siya'y nag-atubili na siya'y gamitin muli ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Exodo chapter 6, verse 30. Ngunit sinabi ni Moses sa Panginoon, yamang ako'y di mahusay magsalita. Bakit makikinig si Faraon sa akin? Muli ay ating makikita yung kanyang sinabi doon sa una. Hindi siya magaling magsalita. Gayon yan. Ang pagkasalin ay ako ay hindi tuli sa mga labi. So, bilang tugon ng Panginoong Diyos kay Moses ay binigay ng Diyos si Aaron at sinabi niya, kung ating babasahin ang Exodus chapter 7 verse 1, Pastor Ray, anong sinasabi diyan? Sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon at si Aaron ay iyong kapatid ay magiging iyong propeta. So, binabanggit diyan na ginawa ng Diyos si Moses na parang Diyos kay Faraon. Ibig sabihin, siya yung representative ng ating Panginoong Diyos. Yung role niya bilang prophetic representative ng ating Panginoong Diyos kay Haring Faraon. Hindi ito para itaas si Moses, kundi para tukuyin ang kanyang tungkulin bilang isang makahulang kinatawan ng ating Panginoong Diyos. Isang tagapamagitan sa pagitan ng banal at ng tao. So siya ang representative ng Diyos sa mga tao, sa bayan ng Diyos. Tinuturo tayo ng isang typology patungo kay Kristo na siya ang perfect mediator. Kung ating babasahin, Pastor Ray, ang Hebrew chapter 3 verses 1 to 6, binabanggit dito ang ating Panginoong Hesus na siya ang perfect mediator, na kung saan ito yung trabaho ni Moses na binigay ng ating Panginoong Diyos. Siya yung tagapamagitan ng ating Panginoon sa kanyang bayan at kay Haring Faraon. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Hebrews chapter 3 verses 1 to 6. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol na pinakapunong pare ng ating pagpapahayag, ay tapat na nagtalaga sa kanya, gaya ni Moses, na tapat sa buong sambahayan ng Diyos, sapagkat siya ay tinuring na karapat-dapat sa higit na kaluhatian kaysa kay Moses. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At si Moses ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos gaya ng isang lingkod bilang patutuo sa mga bagay na sasabihin. Subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak, at tayo ay bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Okay. Mula sa binasa mo, Pastor Ray, ating makikita dyan na ang ating Panginoong Hesus ay siya ang tapat na tagapamagitan. At siya talaga ang perfect na mediator between God and men. Ngunit tulad ni Moses nung una, siya rin ay hindi tinanggap. Siya ay tinanggihan ng mga tao. Kanya nga't siya ay namuhay sa sanlibutang ito na hindi tinanggap ng mga tao ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsunod, ay tinupad niya ang misyon ng pagpapalaya. Ito yung ating makikita sa ating Panginoong Hesukristo na tagapamagitan ng Diyos at sa tao, na kung ang isang tao ay magkasala, ay dumulog lamang sa ating Panginoong Hesukristo dahil ang kaniyang dugo na siyang nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay siyang nagbibigay sa atin ng kapatawaran. At dahil dito, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay siya ang naging tagapamagitan ng tao at sa Diyos. Kanya nga't kung ating babasahin kahit pa sa aklat ni Ellen White sa Christ Object Lesson page 333,
Minabanggit doon na God does not call the qualified, but He qualifies the called. Kung ang tao ay tinawag ng ating Panginoong Diyos, hindi niya yan pinapabayaan, kundi ibinibigay niyang lahat ng kanyang pangangailangan. Meron nga akong karanasan, Pastor Bong at Pastor Ray, nung kami ay nadestino sa Pangasinan. Pag-uwi ko sa bahay, dahil anong panahong yun ay talagang walang-wala ang yung meager salary na nire-receive mo, tapos ay 3 pang sunod-sunod ang anak at magkakasakit silang 3, ay napakahirap talagang buhay. Pagdating ko doon sa aming tahanan na tinutuluyan sa pastoral house, ay dumiretso ako doon sa kusina, nakita ko na lugaw yung linuto ni Mrs. Nung tinapik ko yung pinaglalagyan ng rice, ay krang, wala nang laman talaga. Niya pala lugaw na yung linuto niya. Huli na. At nung tiningnan ko yung ulam, ay malunggay. Nung tinikman ko yung malunggay, ay sa Tagalog, sa Ilocano ay napaseng. Ay talagang iba yung lasa. Nung lumabas ako, nakita ko wala na palang dahon yung malunggay na tinanim ko na 5 puno. Dahil naubos na. Ang linuto na niya yung branches. Ayaw talagang kainin ng mga bata. Pagpasok ko sa loob, umiiyak na sila. Ngunit nung sabi ko, manlalangin tayo. Kasi sabi ni Mrs., uwi na tayo, mamamatay tayo rito. Sabi ko naman, kung tinawag tayo ng Panginoong Diyos, ibigay niyang lahat. Ibibigay niya kung ano man ang kailangan ng kanyang tinawag na maglingkod sa kanya. Kami nanalangin. Pagkatapos ng panalangin ay lumabas ako doon sa bahay. Doon mismo sa tapat ng aming pintuan, nandun na yung isang kaban na bigas at isang karton na grocery. Ganyan ang Panginoong Diyos, na ibinibigay niya ang pangangailangan. So, huwag tayong matakot kung ang Diyos ang tumawag sa atin, kung ang Diyos ang nagsabi, nangako na hindi tayo pababayaan, ibibigay niya kung ano man ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So, ganyan ang ating karanasan sa buhay na ito, na kailangan lang tayo na magtiwala sa ating Panginoong Diyos, because reluctance yields to relationship. Yung atin pong pag-aatubili ay nagbubunga ito ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. So napakahalaga na kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoon, kung nagtawag siya, ay ibibigay niyang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Napakaliwanag niyo. Alalahanin natin na yung paliwanag ni Pastor. Yung pangatlo, reluctance, para kay Moses yun. Karanasan ni Moses yun. Pagmula noong siya'y tinawag, patuloy ang kanyang pag-atubili. Patuloy ang kanyang sinasabi, yung kanyang mga karanasang mapapait na gano'n. Ganyan ang buhay natin. Tinawag na nga tayo ng Panginoon Diyos na kanyang pamilya, kanyang mga anak, nananampalataya na tayo. Pero maraming mga pagsubok na nangyayari. May mga hindi tayo nagugustuhan. May mga talagang mapapait na karanasan. May mga taong tinataboy tayo. Hindi naniniwala sa atin. Ganyan ang karanasan ni Moses. May mga reluctance pa rin tayong sinasabi sa Panginoon. May mga sabi dito, kita mo, ginawa nila akong Diyos. Kagaya ni Paraon, sabi niya. Pero marami pa rin mga pagsubok na nangyari sa kanya. Ganon din tayo. Ngunit, maganda yung sinabi mo, dahil doon sa pangatlong punto, nagbubunga pa rin ito ng matibay na relasyon ng Panginoon Diyos, si Moses at sa ating Panginoon. Ganyan tayo sa ating buhay. Pastor? Sa ating naman kasi, minsan, kapag tumatanggi tayo, parang iniisip natin wala tayong pananampalataya. Pero may mga time din na parang hindi ka rin kampante sa sarili mo. May talento ka, pero parang hindi ka kampante sa sarili mo. O kaya naman, meron kang gustong gawin, pero parang hindi mo magawa dahil iniisip mo na baka naman hindi ito approved. Approved sa ating Panginoon. Pero
katulad ng sinabi ni Pastor, kailangan ng surrender eh. Surrender. Hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor, ay, Panginoon, nilagay mo kami dito, bakit pinapahirapan mo kami? No? Ang kailangan natin gawin pala is, Panginoon, nilagay mo kami dito. Susunod kami sa iyong gustong mangyari sa aming pong buhay. At kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, tumawag tayo sa ating Panginoon, hindi naman tayo magsasalita sa isang binging Diyos. Pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. At yung iniisip nating gagawin ng Panginoon, mas higit pa pala yung kanyang magagawa kaysa dun sa iniisip nating gagawin ng Panginoon. And eventually, kapag tayo ay tumingin patalikod doon sa mga nangyari sa buhay natin, makikita natin yung kamay ng ating Panginoon talagang inaakay tayo. No? Kaya nga, sabi ni Ellen White, wag daw tayong matakot sa future. Dahil alam ng ating Panginoon kung saan tayo pupunta. Maliban na lang, ang sabi ni Ellen White, ay makalimutan natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante, laging magtiwala, sumunod sa ating Panginoon. Kaya tama pa rin talaga na kahit naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, nagbabahagi tayo ng kanyang mga salita, meron pa rin tayong mga pangyayaring tayo kukulangin ng mga pagkain, kukulangin ng mga bagay na gamit natin, ay nagpapatunay na nabubuhay tayo sa balat ng lupa. At yan ang nagpapatunay na kailangan nating isustain ang ating pananampalataya. Aasa pa rin tayo sa mga sa bagay na ang Diyos ang namamahal at nagbibigay. Magandang karanasan yan. Mamaya-maya, naglilingkod ka, kukulangin ka, bahala ang Panginoon dahil siya naman ang tumawag, di siya ang magbigay. Itap niya yung mga taong hindi ko alam kung saan nanggaling yung isang kaban mo. Itap niya yung... Pero nakita ko, Pastor, that God is patiently works with our weaknesses. Kagaya ni Moses, na talagang marami siyang kahinaan, pagkukulang. Nakita na nga niya yung mga kapangyarihan ng Panginoong Diyos na pinapakita sa kanya. Marami siyang kahinaan, but God is patiently works with our weaknesses. Ganyan ang Panginoong Diyos. Marami man tayong kahinaan. Sana ay hindi tayo tatalikod sa kanya. Magpatuloy pa rin tayo because God is patiently working with our weaknesses. Ano man ang iyong kahinaan, kapatid, ay maari ito nagbibigay sa iyo ng discouragement in life. Ngunit magpatuloy ka lang dahil ang Diyos is patiently working for you. Para lang yung Pastor, singer. Halimbawa, nakinig kayo ng isang, ang galing ng singer. Kumanta. Talagang mapapanganga ka doon sa ganda ng awit niya. Pag tiningnan mo yung, sinabi mo sa kanya, napakaganda naman ng awit mo, ang galing-galing mo naman. Kapag hindi mo tiningnan kung ano yung naranasan niya nung nakaraan, sasabihin mo, parang magic lang yung nangyari. Pero yung sasabihin sa'yo nung singer, ay, sasabihin niya, sleepless nights, umaga pa lang nagpa-practice na yan, nag-vocalize na yan, chinecheck na niya yung kanyang boses. So, nahirapan din siya. Bago siya makarating dun sa lugar na yon, mahirap din. Tayo, may member tayo, halimbawa sabihin natin, ang lakas-lakas mo naman ng pananampalataya mo. Hindi nakarating yan dyan sa malakas na ng pananampalataya, na biglaan na lang, nandun na siya. Meron siyang mga dinaanan. Hanggang sa tumatag siya sa pananampalataya, nagkaroon siya ng relationship sa ating Panginoon, nagtiwala siya sa ating Panginoon, dumaan din yan sa hirap. Kaya ganun din tayo. Kapag tayo ay nagtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon, tayo ay minomold ng ating Panginoon. Tayo ay sinusubok ng ating Panginoon, nakakaranas tayo ng mga problema. Pero kapag tayo nagtiwala sa Kanya, nagbigay ng buhay natin sa Kanya, eventually, yung gusto nating maabot natin sa tulong ng ating Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo. Purihin ang Panginoon Diyos, napakabuti niya. Kaya kagaya ni Moses, maaring yan ay mayabang nga noon, mapagmataas, kulang sa pasensya, pero dahil sa kanyang relasyon, sa mga pagsubok na nangyari sa kanya, natutunan niyang mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito.
at meron siyang matibay na relasyon sa Panginoon. Nakilala niya tuloy ang Panginoon Diyos. Na kaya nga sinabi ni Moses sa Panginoon, siya ay mahaba ang kanyang pagpapasensya. Mapagmahal na Diyos. Nasabi niya yon dahil nakita niya na ang sarili niya na ilang lahat ng mga yan ay ang Panginoon ay sabi mo ay natutunan niyang mahalin ang Panginoon. Nakita niya ang kanyang kahinaan. Dahil ang Panginoon Diyos ay nariyan pa rin sumusubaybay, umaalalay sa Kanya. Ganon din ang mangyari sa atin, bawat isa sa atin, mga kapatid. Huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy tayong magtitiwala at maging tapat sa Panginoon Diyos dahil ang Panginoon ay laging susubaybay at hindi nagpapabaya, laging nariyan. Alalahanin mo lang, magpatuloy ka lang. Move on, sabi nga, dahil ang Panginoon Diyos ay aalalay at magpapalakas sa iyo, kaibigan. Kaya sa ating pagtatapos at makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay hingin natin si Pastor Bong sa isang panalangin. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo at sa sarili ang akala mo ay kaya. Taglay mo't ang gabay ay salita, subalit sa pasanin kay bigat susuko na. Sinaulo mong talata nasa na. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sagot niya sa dalangin mo'y higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha man, tagumpay ay kakamtin. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sagot niya sa dalangin mo'y higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapa. Kung ang sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung ang
Pastor Bong. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Panginoon, kayo ang siyang nagbigay sa amin ng napakagandang leksyon po na ito. Yes. Na bagaman sa buhay po namin ay tinanggap namin kayo, alam po namin na kami ay makakaranas pa rin naman ng mga pagsubok sa aming pong buhay. Kakaroon ng hirap sa aming pong buhay. Pero napakaganda po ng inyong mga pangako na hindi nyo kami iiwanan bagkus kami po ay gagabayan, sasamahan sa mga amin pong kinakaharap at alam po namin kami ay tumatatag at nagiging malakas sa amin pong mga pananampalataya. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat na kami ay patuloy niyong sinasamahan sa aming pong buhay. Lalong-lalo po sa aming pong paghihintay sa inyong pangalawang pagdating. Nawa po ang bawat isa sa amin ay lalo pang maging matatag, lalo pa na magkaroon ng pananampalatayang lubos na umaasa lamang sa inyo. Maraming po salamat sa kapayapaan na aming pong nararanasan. Pagpalain po kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan. Purihin ang Panginoong Diyos at patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Amen.